So, good morning everyone. My name is Ashlar Datilios. So, this presentation is all about introduction to programming. So, nasayop ni guys, so sabot diri, what is programming? So, programming is writing computer code to create program in order to solve a problem. Programs consist of series of instructions to tell computer exactly what to do and how to do it, part of computer science. So, sabot ni siya nga, wala naman tas programming, no? So, ang programming bitaw kay mo na siya ang saon to pag-write og code sa pag-write og computer code para makahimo tag program. So, mo pa na siya aron masolbad sab nato ang mga problems. So, kay ang program man jud is mo na siya ang nagkasunod-sunod bitaw nga instruction para sa computer kung unsay buhaton ug unsaon kini paghimo. So, part ni siya sa computer programming. So, development life cycle. So, a program is developed for a certain purpose, and that is to provide a solution to a given problem using the computer. To do this, a programmer have designed algorithm taken from the pieces of the basic step arranged in the order necessary to shape up a solution. So, sabot ni siya nga ang development life cycle daw is mao na siya ang paghimo, mao na siya ang step sa paghimog program. So, ang program kay mao ba na siya ang pagskuan para makatabang sa ato mga problem. So, for example, kita as a programmer, so kita ba nagplano or nagsulat sa or nagbuhat og program. So, ang algorithm sabis mao ang plano nga kay bitang sundugon para makumpleto ang program. So, the following are the steps embracing the cycle which will guide programs in developing a program. So mao ni siya. So first is defining and analyzing the problem. Second is the planning and design the solution. Third is coding the solution. Fourth is testing and debugging the solution. Fifth is implementation, and sixth is maintenance and documentation. So mao ni sila, defining, analyzing the problem. So muna itong i-discuss ron. Planning the solution, coding the solution, test, debugging the solution, implementation, and maintenance and documentation. So defining the problem. So muna yung una. Problem analysis therefore involves identifying the operating problem and establishing the causes and effects related to that problem. So nagpasabot na siya no nga para masolbad na pa nato ang kanang usa ka problem bitaw. So for example, so kinahanglan una nato may baw-an kung unsa jud ang pinakadako nga problema. Dayon kinahanglan atong tan-awon bitaw nga kung unsa ang hinungdan kanang niabot ni nga problem. So unsa ang epekto niini. So mao ni gitawag nga pag-analyze sa problema. So for example, many beginners in programming struggle to grasp the basic concept like loops, variables, and function. This can lead to frustration and a lack of confidence in their programming abilities. So ang causes is lack of prior knowledge. Beginners often come to programming without much understanding of how computers work, which can make the abstract concept harder to grasp. So ang effects, lack of progress. Beginners might feel stuck, unable to move forward because they haven't mastered the fundamental concept. So nagpasabot din siya no nga daghang gyud yung mga tao nga nagsugod pa lang og program nga na lisod na nila masabtan ang mga basic nga mga butang sama sa loops, variables, of function. So kining mao ni siya ang hinungdan nga ngano ma-frustrate sila og mad-an og kuan bitaw kanang gana sa ilang kaugalingon kay ang usa ka hinungdan ani kay wala sila background og knowledge kung giun sa pagtrabaho ang computer. So mo nang lisod nila masabtan ng abstract nga concept, programming concept kay ang epekto niini kay dili sila moswag kay naglisod pa man sila og basic. So analyzing the problem. So problem is beginners often get stuck on syntax errors, missing semicolons, incorrect indentation, and etc. And logical errors, misunderstanding how to instruct their code to solve problem. This leads frustration and confusion as they can
can even get their code to run correctly, which make it hard to progress to more complex the topics. So nagpasabot ni siya no nga mga beginners today guys, dili sila mo pilit sa syntax error. So ang syntax error kay mo ni siya kini bitaw masayop ka sa pagsulat og code nga dili nimo sundon ang sakto nga grammar sa programming language. So maningingon diri nga sama sa kana bitaw dili ka magbutang og colon sa last part o kanang usapod sa kanang masayop ka kana bitaw pag-indent nga simple ra ni siya nga sayop pero makapugong na siya pag run sa imong program. So ang logical error kay mapili siya isa pa din siya kasayop sa logic o kanang pamaagi sa pagsulat bitaw nimo sa code nga kaning dili sakto ang pagplano or ang step nga masulbad ang problem. So although mudagan man siya, maran siya pero dili siya sakto ang resulta. So causes lack of experience with structured thinking. Programming requires a new way of thinking. Structured step-by-step logic beginners are often used to solving problems in more initiative and ad hoc way, and transferring the structured code is challenging. So effects increase frustration, constantly running into errors without understanding how to fix them. You can make program feel like unsurmountable challenges. This frustration can lead to decreased motivation and disengagement. So nagpasabot din siya no nga usa sa mga dako nga mga problem is sa mga bag-o bitaw nakabalog programming is kana bitang structured thinking. So kay dili pa sila master sa kana bitang pagsunod sa mga step kung unsaon pag-solve sa problem gamit ang code. Okay, sa pinakauna pa lang kay common kini mas comfortable sila sa pagsulbad sa mga problem sa kay bitang mas dali ug kanang dali bitaw nga pamagi. So tungod ni ini mas dali nila ma-frustrate kung makasugat magayon sila og sayop sa ilang code. So kung dili nila masabtan kung saon pagayo kung saon pag-fix sa mga sayop, so mawalang ilang gana og bitaw mobiya sila pagkat-on og programming. So planning the solution. One of the best technique in writing good program is by planning. Planning method is preparing the action step and logical manner to achieve the effectively plan or action. It can considerably reduce time and effort in writing program that way without planning. So ang the best technique no is kana bitang magplano ta o kanang in writing good program. So it's planning method of preparing the action step and logical manner. So para makabot na to itong epektibo nga pagplano sa itong mga action, so kinahanglan jud nga kanabitang magpahimos ta og effort sa panahon nga kanabitang maningkamot bitaw ta sa pagbuhat og program kaysa wala kita magplano. So useless ra gyapon kung wata magplano jud ta makabuhat og program. Unlike sa magplano is kanabitang mag-effort jud siya kay naman siya plan. So intellectual disparity. One important thing to note is the act of the computers do not possess the inherent intellect in the same way human would demonstrate in conduct in his task. Computer dependent programmers which contains a series of steps from the natural sequence of human action and then perform them such a remarkable speed and precision. So nagpasabot din siya nga ang computer bitaw kay kana bitaw dili siya same sa tao nga adunay kagalingon nga pangutok bitaw. Kay ang computer man jud kay dili siya makunahon na or makasulbad sa problem sa ilang kagalingon kay magdepende ba siya sa mga programmer. Kaya mga programmer biya kay mao kasugo sa computer kung unsa ang buhaton. So kini ang kini ga-base sila sa mga action. So sa mga action sa gihimo sa mga programmer bisan tuod ang mga computer is makahimo sila og bulhaton nga kanang mas paspas kaysa sa mga tao. So modeling tools. Earlier we mentioned that our algorithm formulated for the purpose of solving programming tasks. However, there are different ways on how algorithm
may be presented for purposes of playing the concept and the step necessary to solve problem. So 2. The most popular modeling tools used by programmers in presenting algorithm are: 1 is pseudocode, 2 is flowchart. So kini siya is nagpasabot ni siya nga nabitang bahin sa mga pamaagi nga nagrepresent sa usa ka algorithm bitaw, nga ang algorithm kay usa ni siya ka kanabitaw nagsunod-sunod ang mga step sa pagsulbad sa mga problem sa mga programming. So dunay duha ka tools nga pamaagi sa pagpakita og algorithm, so which is ang pseudocode o ang flowchart. So using pseudocode, so ako na explain diretso unsa ang pseudocode. So ang pseudocode ay kay mo ni siya kini pamaagi sa pagsulat og kanang bitang algorithm nga murag sinultian siya og kini bitaw siya murag English bitaw nga like dili na siya tinuod nga code, pero kini bitaw dali ra masabtan bitaw nimo, dali ra siya masabtan niya. Kini isa po na siyang gigamit sa mga programmer, gigamit na siya pagplano sa dili pa bitaw mag-write og actual nga code. So mao ning pseudocode. So kita na to, no. So mag-una siya sa begin, clear the screen, display quantity, sold, accept quantity, display unit price, accept the unit price. So compute amount, quantity, sold the unit, and display amount. So end. So muna siya pseudocode. So mao ni ang flowchart. So kita po na to mga symbol sa flowchart. So kanang start, ang symbol na is more siya itong circle, good siya start. So rectangle is mo na siya ang process. So munang CLS mo na siyang process. So ang kanang parallelogram is mo na siya ang input or output. So kita na to, no. So get and display unit price, wala siya ning input na get price input. So nag-process na po siya kaya na po rectangle nya process na po display EMPT, then nag-stop din siya. So ako lang siya i-explain diretso, no. Ako man nalay basa sa PPT. So kining slide is nasgot ni siya bahin sa coding, no, like actual na bitaw siya nga pagsulat sa code sa mga programmer. So pag humana to og plano day, so ang imong solution is kana bitaw pag human mo gamit og pseudocode o flowchart, ang sunod bitaw nga step is mao na ang pag-code diri. Implementation. After the program was tested and the output generated using a copy of the live data conforms to the required output condition, the actual use of the program begins. This time a real-time or live data is mounted. The program is executed behind the strict supervision of the implementing programmer. So ang implementation kuno is mao na siya ang paggamit na sa mga program sa aktual nga trabaho o sitwasyon human kini masulayan ug masiguro nga sakto na jud day bitaw. So kini ang katapusan nga step sa pagdevelop sa usa ka program. So maintenance and documentation, so ako na explain ko, no. So so ang kuan ko, no, maintenance ko, no, is mo na siya ang pag-atiman sa program bitaw nga samtang kini gigamit. So samtang ang kuan sa documentation service mao ni ang kanang bitaw mga record sa mga information bahin sa program sa maabot nga gamit bitaw. So kini nga duha ka butang bitaw nga kanang bitaw importante para masiguro nga ang program is magpadayon bitaw siya, kanang bitaw padayon og gana og sakto bitaw nga para masabtan pud bitaw sa uban nga mogamit niini. So thank you for listening everyone. So God bless us all.